Nako, imbis na hainan siya ng masarap na pagkain, abay, arrest warrant ang kanyang nalasap nitong kontrobersyal na vlogger na si Norman Mangusin, alias Francis Leo Marcos. Naarestado po yan sa hotel dyan sa lungsod ng Pasay. Nag-ugat umanong reklamo matapos magsuot ito ng uniforme ng pulis kung saan hindi naman siya otorisado. Kunin natin ang live report ni Vic Sumintak. Vic, pakilinaw nga, sino ba nag-file ng case against him? Ang PNP ba, ang NAPOLCOM o may isang individual? Alex, tungkol dyan sa kaso ni Norman Mangusing, may isasampang kaso ang National Police Commission tungkol doon sa kaso niya sa pagsusuot ng hindi otorisadong uniforme ng pulis. Ganon din ang liderato ng PNP. Pero itong arrest warrant na isinilbi kay Mangusin ay nanggaling doon sa unjust vexation na 12 counts ng unjust vexation na isinampa ng isang individual, kilala ding vlogger, si MJ o tinatawag nilang si Mark Jason, na siyang nagsampa ng kaso kaya nailabas ang arrest warrant. Tama, Alex, habang kumakain sa isang mamahaling hotel, si Mangusin, appetizer pa lamang ang naisisilbi sa kanya bago maisilbi ang main course ng menu na kanyang in-order. Ay sorpresa ang isinilbi na sa kanya ng mga operatiba ng Philippine National Police Criminal Investigation Group ay hindi yung main course kundi arrest warrant. Isinilbi na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang warrant of arrest na inilabas ng hukuman sa kontrobersyal na vlogger na si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. Si Mangusin ay nahaharap sa criminal complaint na inihain ng National Police Commission o NAPOLCOM dahil sa pagsusuot ng walang otorisasyon sa uniforme ng Philippine National Police o PNP. Sinabi ni NAPOLCOM Vice Chairman Rafael Vincent Calinisan na sino mang nagpapanggap at naglilinlang at gumagamit ng simbolo ng otoridad ay papatawan ng kaukulang parusa sa ilalim ng batas. The CIDG Regional Field Unit, National Capital Region, arrested Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos, at Sheraton Hotel, Pasay City, by virtue of a arrest warrant for violation of Article 287 for unjust vexation of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of the Public Act Number 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. Inihayag ni Calinisan na na-inform na rin ng NAPOLCOM ang Philippine Statistics Authority o PSA at Department of Foreign Affairs o DFA na si Mangusin ay gumagamit ng iba't ibang pangalan sa kanyang pasaporte at birth certificate. Si Mangusin ay kilala sa mga below the belt na banat sa iba't ibang personalidad sa kanyang vlog at pagyayabang sa umano'y taglay nitong yaman. Alex, tiniyak pa ng National Police Commission o NAPOLCOM na asahan pa ang patong-patong na kaso na isasampa kay Norman Mangusin dahil inihahanda yung kasong fraud dahil doon sa kanyang mga in-scam na karamihan dito ay mga OFWs. Ganun din yung kaso doon sa pagsusuot ng hindi otorisado yung uniforme ng Philippine National Police. Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, as we speak, si Mangusin ay nakalaya na dahil available naman to, di ba? Tama, Alex, 120,000 yung kabuuan ng piyansa niya dahil 12 counts ng unjust vexation. Kung titignan mo yung parusa doon sa unjust vexation, 10,000 ang piyansa sa bawat kaso. Kung makukonvict siya, 30 days lamang yung parusa at ang multa ay 200 pesos. Kaya ang sabi ni Commissioner Calinisan, dahil tinanong natin, paano kung makakalaya yan? Muli daw siyang ipapasok sa bilangguan dahil binubuo na yung kasong fraud na isasampa sa kanya.
ng mga naging biktima niya doon sa kanyang pang-scam sa mga OFWs. Ganon din, yun nga, yung ginawa niya na pagsusuot ng uniforme na hindi autorisado dahil ito ay pinagbabawal ng batas, Alex. So, tama ba yung sinabi ni Kalinisan na tapos na ang circus ni Mangusin? Tama ba yun? Tama, Alex, kasi humarap din yung kalaban nitong si Mangusin, si... MG. Pwede ko bang banggitin yung pangalan niya? Wag Pwede na, wag siguro na. si Makagago. Si MG, Makagago ang... ay, wag na. Nabanggit ko. MG Wala lang, naman siguro MG. nakikinig. Si MJ. Si Mark Jason. Si MJ. Si Oo. Mark Jason. Dahil proud naman siya. Si Mark Jason ay nagharap sila. At doon na nakita na marami palang niloko itong si Mangusin at magsasampa ng kaso yung mga na-scam ni Mangusin na karamihan ay OFWs. Dahil kung matatandaan mo, Alex, na mahagi ito ng bigas noong panahon ng pandemya, yun pala yung ipinambili daw ng bigas doon, na-scam niya sa mga OFWs. Ayun, sige. Aantabayanan pa natin ano pang mga kasong isasampalaban sa kanya. Maraming salamat sa iyo, Vic Sumintak, mata natin, dyan po sa Napolcom.